Yo, yo. So, ang topic na i-discuss ko sa inyo is self-development, self-improvement, or sa Tagalog, higitan ang mahinang ikaw. So, babaguhin mo dito yung old version mo. Kasi kung gusto mong may pagbabago sa buhay mo is babaguhin mo talaga yung sarili mo. So magi-start yan sa mindset. So tutuklasin mo yung sarili mo. 'Di ba kunwari, sawang-sawa ka na sa nangyayari sa buhay mo, 'di ba? Paulit-ulit na lang tas parang walang improvement, 'di ba? Kaya ka magse-self-improve dahil hihigitan mo yung mahinang ikaw or yung lumang version mo is babaguhin mo para sa new version. So, kailangan dito, unang-una, kikilalanin mo yung sarili mo. Yung, kailangan in alignment yan, in alignment. Kung ano ba talaga gusto mo, ano yung plano mo or vision mo sa self mo sa buhay, yung self-identity mo. Di ba yung self-identity, parang ikaw magbibigay niyan, di ba? Kung kailangan in alignment dun sa self-perception mo sa sarili mo. Kasi nga, di ba, process ng self-improvement is yung magse-self-improve ka para to who you become, di ba? Tapos, in alignment na lang yung end result. So, yung end result, ano na lang yun, in alignment na lang dahil dun sa whom you become. So, ito yung meaning niyan, self-development is basically about becoming a better version of yourself. Mentally, emotionally, physically, and even socially. So, na-hit niya lahat. Ibig sabihin, overall to sa'yo. So, yan yung babaguhin mo sa sarili mo. Kunwari, yung dati mong version, wala kang disiplina, tapos yung finances mo mababa. Or yung mentality mo, marami kang limiting beliefs. Tapos yung emotional mo, kinokontrol ka ng emotion mo, impulses. Kunwari, yung impulsive buying, or hindi mo makontrol yung bisyo mo, yung mga ganyan. So dito, it's not a one-time thing. It's a continuous process of growth. So habang buhay mo to gagawin ha. Kasi nga, you versus you, di ba? Self lang kasama mo hanggang kaduluduluhan. So gagawin mo talaga tong self-improvement regardless kung ma-fuck up ka man o hindi, di ba? Nasa sayo na yan. Choice mo yan. Di ba nga may kasabihan, mahirap maging mahirap, mahirap din magpayaman. So, same din dito yan. Nasa sayo na yan kung gusto mo mag-improve, kung gusto mo maging average at paulit-ulit lang nangyayari sa buhay mo, nasa sayo na yan. Pero, choice mo naman yan. How to really grasp the awakening? I mean, aware ka but you still feel the system. Well, hindi mo naman malalabanan kasi yung system na yan eh. Kasi sarili mo lang talaga eh. Adjustment lang talaga sa sarili mo. Magpapapekto ka ba sa system or hindi? Nasa sa'yo yan, di ba? Kasi nga, self-control nga yung binigay sa'yo ni God, di ba? Yun lang yung makokontrol mo. Yung system, wala kang pakialam dyan. Parang, you're in the world but not in this world, di ba? Yun yung sinabi nila, di ba? So, makokontrol mo lang talaga sarili mo. So, una dito nilagay nila, mental growth. Read book that challenge your thinking. So, sinabi ko na yan sa last video, di ba? Burahin mo lahat ng mga paniniwala mo talaga. Kasi lahat yan brainwashing. So, di ba, cause and effect lang naman totoo eh. Learn new skills. So, kikilalanin mo talaga yung sarili. Actually, meron nga ako dito listahan eh. So, dito, nakalagay dito. Di ba, kikilalanin mo yung sarili mo. So, nakalagay dito, aalamin mo yung strength mo. Ayan teka. Talent mo tsaka abilities mo kung saan ka magaling. Kasi in alignment gagawin mo dito eh. Pati yung kabuhayan mo, in alignment dapat sa gagawin mo. Ibig sabihin, yung identity na binild mo sa sarili mo. Di ba nga, self-realization. So, i-realize mo na ikaw yung God na hinahanap mo na self. Ibig sabihin, kumokontrol ng avatar mo. Di ba pag naglaro ka ng game na RPG or any game, di ba sa game, di ba pinapalakas mo yung character mo, tapos nagte-training ka kung ano-anong training dyan para sa skills. Pero,
choice mo yon, pipiliin mo kung ano yung gusto mo na tingin mo makakabuti sa'yo. Take note tingin mo makakabuti sa'yo, tsaka in alignment sa kalooban mo. Kasi 'di ba meron kang mga parang hilig, talent, strength, kung saan ka malakas, tsaka mga abilities mo. So yun yung gagamitin mo para in alignment. Kuwari, gusto mo. Kaya nga dito lalabas yung parang obsession mo. Saan ka ba obsess? Ano ba yung obsession na obsession mo talaga? So, yan. Sunod dito, physical development. Exercise regularly, eat nutritious food. Get enough sleep, stay hydrated. So, yan yung mga gagawin mo. Yung una, mental, social development. Tas, second, physical development. Kasi nga, di ba nga, ikaw nga si God. So, kinokontrol mo tong avatar mo. So, mag-upgrade ka talaga ng mga skills. Tsaka kung ano, physical, syempre, kailangan mo yan para may energy ka, may lakas ka. Para dun sa mga gagawin mo na gusto mo. Either businessman yan, employee, or kung ano pa man yan. Hustle. Eat nutritious food. So, iwasan mo na yung mga processed food. Kasi nga, puro chemical yan. Magkaka-cancer ka pa dyan. Tapos mag-training ka. It's a must din talaga yung training, physical activity. Kasi circulation yan eh. So kung hindi maganda circulation mo, makakaisip ka ba ng ganito? Tuloy-tuloy ka ba magsasalita? Di ba hindi? Syempre yung circulation mo hindi maganda. So walang good blood flow tsaka oxygen sa utak mo. So parang aanga-anga ka niyan pag kinausap ka. Sunod, emotional intelligence. Understand your emotions, manage stress and anger. Practice empathy with others, build self. Empathy with others, build self. Pare may tao, ayaw mo. Ba't ka ba natitrigger doon? O kuwari, may sinabi siya sa'yo, ba't ka natitrigger? So, para mo makontrol yung emosyon mo, kailangan ng self-awareness dito. Tatanungin mo, bakit ba ako nakakaramdam ng ganito pagka ganyan? Isama mo na dito pala yung challenges na gagawin mo. Yung aalis ka sa comfort zone, di ba? Kasi kasama yan sa emosyon, yung parang limiting beliefs mo sa sarili mo. Actually, ganito, dito yan sa self-development tsaka sa self-improvement. I-rewrite mo yung old script mo eh. Parang buburahin mo lahat talaga. As in, back to start ka talaga niyan. Yung mga friends mo, family mo, iiwan mo yan. Pupunta ka sa ibang lugar. Tapos sabay yung personality mo, hindi mo na raw mababago yan eh. Pero, madadagdagan ka ng confident. Kasi pagkaalala ko, mahihayin ako dati. Pero, dahil nga nagsulong ako, yun yung nadagdag sa akin, confident. Tsaka yung fear of unknown, yung anxiety, mga ganyan. Tsaka ito, nakakagawa na ako ng ganito tuloy-tuloy, di ba? Wala ngang cut-cut to eh. Actually, lahat ng video ko dyan, walang cut eh, sa totoo lang. Hindi kasi ganun ko tinitingnan sarili ko, yung standard ko sa sarili ko, ayoko na may cut eh. Gagawa ka ng video, todo mo na, di ba? Tas goals and discipline. Set clear, realistic goals. So yan, ano ba goals mo para sa sarili mo, di ba? Break them into small steps. Actually to, parang tong goals and discipline na to is ano to eh, parang aalis ka talaga sa comfort zone mo. Aalis ka talaga kasi nga i-rewrite mo nga yung mahinang ikaw, di ba? Yung old script mo. Teka, naghang. I-rewrite mo nga yung old script mo eh. Ibig sabihin, yung dating ikaw na average lang, mediocre, di ba? Stay consistent even when motivation drops. So, need mo talaga ng alignment dito kasi. Kasi yung motivation, nagfe-fade yan, base yan sa feelings eh. Kailangan, alamin mo talaga yung strength, talent, abilities, tsaka yung gustong-gusto mo talaga gawin. Kasi, pag yung motivation nag-drop, kailangan mo ng consistency, tsaka resilient ka dapat. Hindi ka hihinto, di ba? Tsaka pag huminto ka, nag-quit ka, talo ka, di ba? Kasi nga, tuloy-tuloy ang buhay. Kasi hanggang katapusan to, tong self-development tsaka self-improvement, hanggang katapusan to, ibig sabihin hanggang matodas ka, di ba? So pag nag-quit ka dito, nayari ka, di ba?
Personal habits. Oh, ito sinama nila to dito. Replace bad habits with good ones. So, 'di ba kung addiction mo is manood ng television, babaguhin mo 'yan. Yung makakabuti lang sa'yo, yung self-improvement nga, 'di ba? Start small, 5 to 10 minutes daily. Be patient. Growth takes time. Parang yung training, 'di ba? Pag nagte-training ka, 5 push-up lang, sunod 20 na, kaya mo na. Ganun mangyayari dyan, yung mga habits mo dati, papalitan mo to na makakabuti sa'yo. Kasama na dito yung yung simple daily starter plan. Ayan 10 minutes reading, habits yan. Exercise, reflection, journaling, small goals completed, magbasa-basa ka, tapos maglakad-lakad ka. Papalitan mo nga yung old habits mo kung may mga bisyo ka dyan, mga vices, di ba? So, ganun gagawin mo dito sa self-improvement. So, kailangan ma-hit mo to. In alignment to dapat lahat. Nakalagay mentally, emotionally, physically, and even socially. O sa socially, kailangan mo ditong umalis sa comfort zone mo kung mahihain ka. Tandaan mo, sa game ng life, ikaw mag-isa, solo ka, walang tutulong sa'yo. Mawawala yung parents mo, kapatid mo, magkakahiwalay-hiwalay kayo. Yung money, yung finances na lalaki talaga. Kasi nga, ginagawa mo yung gusto mo na makakabuti sa'yo, di ba? Kailangan ma-hit mo to, mental growth, physical development, magte-training ka para sa katawan mo, marami kang energy, matutulog ka ng 8 oras. Emotional din, makontrol mo yan para hindi ka reactive, hindi ka madaling mauto. Mostly kasi pagka emotional ka, mabilis ka talaga mauto. Sabihan ka lang ng pogi dyan, tapos utusan ka, or maganda ka, tapos utu-utuin ka na, di ba? Or kunwari, in need ka, short yung budget mo, di magbe-bend ka sa ibang tao niyan. Madali ka mauto talaga pagka emotional ka. Or kung wari mainitin ulo mo, yung mga road rage na nangyayari sa kalsada. 'Di ba? May na didisgrasya pa, 'di ba? Dahil sa ganun. So i-manage mo rin 'yan, kasama 'yan sa emotional intelligence, sa self-improvement. Goals and discipline mo. Kailangan yung meron kang target na talagang gusto mong ini-imagine mo sa self mo na ito yung tinatawag nilang ambition mo eh. Ano ba yung ambition mo? 'Di ba? Kung gusto mo magkaroon ng mga mansion, maraming kotse, kung ano pa man 'yan. So kailangan relentless ka dito. Set clear, realistic goals, break them into small steps. So kaya kailangan mo kilalanin yung sarili mo, 'di ba? Yung strength, talent, abilities mo, mga gusto mo ma-experience. Kasi nga, parang mangyayari dyan is yung parang i-rewrite mo yung old script mo, di ba? Ito yung tinatawag nila sa law of attraction na paradigm shift, quantum shift. Pero mag-uumpisa to sa mindset tsaka kalooban mo. Kaya tatanungin mo talaga yung sarili mo eh. Bago mo umpisahan to, kailangan kikilalanin mo talaga sarili mo. Kasi wala kang masiset na goal kung hindi mo kilala sarili mo. Kaya nga mostly ng mga nagse-self-improve, mga awake na yan eh. Awake na tao na yan. Kasi nga, nakilala na nila yung strength nila, abilities nila, tsaka yung mga talent nila kung saan sila magaling. Tapos, in-overcome din nila yung mga weaker version nila. Kuwari, takot sila mag-isa. I-challenge mo talaga sarili mo niyan na magsini mag-isa, kumain mag-isa. Kasi lahat yan, alam mo yung old script mo, puro mga limiting beliefs. So para makaalis ka dun sa puro limiting beliefs, kasi pagka yun pa rin yung nagra-run sa background mo, sa subconsciousness mo, mangyayari niyan, kahit anong improve mo, yung subconsciousness is ibebetray ka. Kuwari, mag-a-approach ko, kasi ginagawa ko rin yan eh. Nag-a-approach ako nung, alam mo yung cold approach. Kuwari magko-cold approach ka dyan sa kalsada. Tapos sabay, pag may fear ka, inuunahan mo na yung rejection. So pagka-usap mo dun sa babae, na-reject mo na yung sarili mo bago ka pa ma-reject. Yun yung subconscious programming. Napaka-deep talaga niyan. Kaya nga i-rewrite mo yung script mo eh. Para magawa mo yan is, yun nga, yung affirmation, tapos continuous mo siyang gagawin. Kagaya ng ginagawa ko dito, bago lang tong TikTok ko eh. Although matagal na ako nag-share ng mga info na ganito, parang 8 years na, pero
Sa TikTok, bago lang ako. So, nung una kong live, medyo nahihiya pa ako, 'di ba? Ganun gagawin mo, i-overcome mo yung ano mo, yung mga limiting beliefs mo or old programming mo by consistently na gagawin mo. Diyan na papasok yung discipline tsaka consistency. Kasi nga, 'di ba sa old self mo, yung para mga limiting beliefs tsaka mga old programming mo. Pero marami kang gustong gawin na makakabuti sa'yo, pero nililimitahan ka nun nung old programming mo, tsaka yung subconscious programming mo. Nililimitahan ka na nun dati pa. So, hindi mo siya magawa nung old version mo kasi nga, binibetray ka ng subconsciousness mo, bali nililimit ka na bago ka pa mag-start, 'di ba? So, kaya nga kikilalanin mo yung sarili mo para tatanggalin mo yung mga hindi makakabuti sa'yo. Yung mga bisyo mo, tas mga paniniwala mo, totally zero lahat ng paniniwala mo, tatanggalin mo yan. Kasi nag-i-start talaga sa paniniwala, sa totoo lang Kaya hindi ka nag-i-improve kasi sa mga paniniwala mo. Kung magbase ka lang sa cause and effect, malamang lahat ng mga tingin mo makakabuti sa'yo na ginagawa mo ngayon dahil sa cause and effect, yun din yung aanihin mo sa future. Kasi common sense yan Ganito, pag nagse-self-improve ka, kung ano yung makakabuti sa yung na ginagawa mo ngayon, may compounding effect yan. Ibig sabihin, malamang sa future, mas malaki yung epekto. Kasi nga, compounding effect Kuwari, nagte-train ka ngayon, hindi naman agad magkaka-six-pack ka. Kuwari, kinain mo puro processed food, malamang 10 years from now, may cancer ka na. Colon or ano pa man yan. Pancreatic. Or kung nag-yosi ka, malamang 10 years, meron ka ng lung cancer o emphysema. So, common sense to kung ano yung makakabuti sa'yo ngayon dahil sa cause and effect, may epekto yan na compounding, mas malaki pa. So, yung self-improvement is gagawin mo yan para sa sarili mo. For short term, tsaka long term. Kasi nga, yun yung makakabuti sa'yo So, yun yung gagawin mo dyan. Pero yun nga, kagaya na sinabi ko kanina, ang hirap talaga iwanan yung old version mo. Kahit nga yung mga awake na tao, nahihirapan pa rin talaga dyan Kasi nga, yung subconscious programming, pakinggan nyo yung second video ko na live. 95% yung sakop nun sa buong buhay mo. Ibig sabihin yun yung mga limiting beliefs mo. Kagaya nung, hanggang dyan lang ako, hindi ko kaya yumaman kasi hindi ko kaya yung ginagawa niya. So parang nilimitahan mo na yung sarili mo, hindi mo pa nagagawa. Gets mo yung sinasabi ko sa inyo na yung limiting beliefs dun talaga mag-uumpisa sa lahat ng paniniwala mo. Kasi bago mo pa gawin, nilimitahan ka ng subconsciousness mo. So, hindi ka magiging confident, hindi ka magta-try, hindi ka magte-take ng risk, hindi ka aalis sa comfort zone mo. So, ganun mangyayari. Parang yung prison, yung imprisonment sa utak, di ba? Paano nagiging discipline yung motivation? Hindi magiging discipline yung motivation kasi motivation, base lang yan sa parang lang yan parang feelings lang daw yan Ang discipline kasi is innate kasi kinilala mo nga yung sarili mo So, alam mo yung passionate ka na talaga sa ginagawa mo, obsessed ka. Na kahit na kumita ka ng pera or hindi, ginagawa mo pa rin siya. Or kahit na maraming judgment na tao, ginagawa mo pa rin siya. Yun yung discipline. Parang obsessed ka, 'di ba? Merong mga ganyan tao, 'di ba? Yung dinedicate nila ang buong buhay nila sa sports, yung buong buhay nila sa sa swimming, or buong buhay nila sa pagpo-podcast, mga ganyan. Tapos, byproduct na lang yung money. Yun yung end result na Hindi nila talaga ginagawa yun for the sake of money, fame, or kung ano man. Passionate lang talaga sila dun. Yun yung tinatawag na in alignment. Kaya nga, kailangan kilalanin mo talaga yung sarili mo kung ano talaga yung gusto mo. Yung kung saan ka malakas, ano yung kahinaan mo, abilities mo, talent mo. Kaya kailangan mo talaga mag-introspect. Kaya nga 'di ba self-realization, bali kunwari
naglalaro ka ng RPG game, ikaw si God, tapos yung character mo nandoon. So si God din pala talaga naglalaro ng avatar mo, 'di ba? So ano kayang gagawin ko na dito? Papalakasin ko tong character ko. Ito yung abilities niya. So kailangan niya makasurvive hanggang kaduluduluhan. So gagalingan ko talaga. So ganun man niya, paano po ma-heal yung hate being perceived by other people? May social anxiety kasi ako. Paano ma-heal yung hate being perceived by other people? Kasi minsan sa mindset lang yan eh. Actually, kahit naman i-hate ka nila, wala naman tong kinalaman talaga sa'yo dahil projection nila yan. Kaya ka nila hate kasi hindi ka nila makontrol, hindi ka nila mauto, tsaka may ayaw sila sa sarili nila na nakikita nila sa'yo. Kung ibig sabihin, nag-i-improve buhay mo or maganda ka or pogi ka, tapos hate na hate nila yung sarili nila, tapos inisip nila, ang pangit-pangit ko siya, maganda. So, projection lang talaga. So, wala talagang kinalaman sa iyan. Pero, same pa rin. Ang formula dyan is pagmamahal lang sa sarili. Kasi nga, biruin mo, hate ka niya kasi hate niya sarili niya. Kung mahal niya sarili niya, tingin mo ba i-hate ka niya? Di ba hindi? So, ganun din sa'yo. Ganun din sa'yo. Para hindi mo maisip na hate ka ng ibang tao, mahalin mo lang sarili mo talaga ng focus. Kasi pag focus ka sa sarili mo, wala kang pakialam sa kanila, sa totoo lang. Bahala kayo dyan. Di bali na ikaw mainis dyan, basta ako hindi. Projection lang talaga lahat. Kasi kung mahal mo sarili mo, hindi ka talaga maapektuhan yan kung hate ka nila. Mararamdaman mo siya kasi yung projection vibe yun, di ba? Energy. Kaya nga hindi ka pwede magsinungaling kasi yung vibe. Mararamdaman mo siya kahit hindi niya pinapakita. So, may lumabas na ano. Yun nga, iba yung sa vibe energy. Mararamdaman mo siya kahit hindi mo siya kita. Kasi nga, kung ano isipin natin, mararamdaman yan. Kasi konektado tayo eh, di ba? Konektado tayo lahat. So, yun lang naman yun eh. So, again, dyan sa ganyan is, yun nga, babaguhin mo yung old version mo. Pero, kaya lagi ko sinasabi dito yung subconscious programming. Kasi yun talaga yung malaki epekto. Parang nililimitahan ka na bago ka pa mag-umpisa. Actually, kahit nga nakapag-umpisa ka na eh, paulit-ulit siya mangyayari. Tapos mapapansin mo yan, pag nag-i-improve ka, itetest ka ng ng matrix netong game of life. Kasi may level playing field yan eh. Pag umaangat ka ng frequency, maraming test yan. Yung unti-unti nang malalagas yung mga tao sa buhay mo kasi nga hindi na kayo in alignment. Tapos yung mga makikita mo na yung script nila. Ibig sabihin yung mga nag-uusap sa background mo ay parang mga tulog sila or parang patay. Sa una niyan, pag nagising kayo, medyo parang nakakatakot siya kasi nga parang nakikita mo yung script nila. As in, kahit nag-uusap sila sa gilid mo, nandito ka lang sa gilid, sabi ko, ba't di nila ako nakikita? Ganun yung mangyayari niyan para talagang para talagang background character lang talaga sila. Which is totoo na din naman. Background character, makikita mo talaga yung script nila kung anong ginagawa nila. Kaya nga itong self-improvement, kailangan deep talaga to. Kailangan kilalanin mo yung sarili mo. Kasi nga, dapat in alignment lahat sa'yo. Kabuhayan mo, hilig mo, paborito mo, tsaka yung mga gagawin mo sa buhay. Lahat in alignment talaga yan sa pagiging ikaw. Tapos, yung mga papapasukin mo na karelasyon, kesyo business partner man yan, or mga makakausapin mo, may filtering system ka na. Kung hindi in alignment sa pagiging ako to, hindi niya nire-reflect yung pagiging ako, hindi ko na to bibigyan ng oras at attention. Casual na lang. Kuwari, nasa trabaho kayo, wala naman kayong in common. Di, kaysa makipagplastikan ka. Kasi sa relasyon kasi may isang magbe-bend ng reality dyan eh. Kasi two reality, magmi-meet dapat yan, di ba? Lahat ng interaction sa tao may power dynamic. So, once na makipag-usap ka dyan, kaninong reality ba papasok? Kailangan pareho kayo dapat in alignment. Hindi pwedeng hindi pwedeng kasi, 'di ba? Kasi kailangan sa power dynamic pag naipag-usap ka,
Kung wala kayong in common, di nagsasayang ka lang ng oras, nagbe-bend ka dun sa reality niya. Sa mangyayari niyan, binibetray mo yung sarili mo, ayaw mo naman pala makipag-usap sa kanya, wala kayong in common. Tapos sabay, tinutuloy mo pa. So, waste of time. Tapos, ito pang malupit dito. The more na nakipag-deal ka sa mga tao na ayaw ka, tsaka yung nire-reject ka, tsaka yung hindi ka gusto, hate ka, is the more na pinapababa mo yung self-esteem mo. 'Di ba? Ganun mangyayari, bababa talaga yung self-esteem mo tsaka self-worth mo. Kasi nga, ang pangit ng treatment sa'yo eh. Eh kung puro magaganda, pansinin mo yung mga spoiled na bata. Magaganda lang treatment ng parents nila, ini-spoiled sila. Sila yung yumayaman, di ba? Kasi nga, yun yung tingin nila sa sarili nila eh, since bata sila eh. Eh paano kung since bata ka pa lang, may mga pinapapasok ka na ng mga hindi in alignment sa'yo, bababa talaga self-esteem mo. Madali kang makontrol ng mga tao, madali kang utuin, tapos sabay yung treatment sa'yo hindi maganda. Kaya yung mga mayayaman, di ba, yung mga anak nila mayaman din. Kasi nga, nakukuha nila yung habits ng parents nila na gano'n, na conceited, na may rich mindset. Tapos ang treatment sa mga tao, firm talaga. May boundaries sila. Kaya gano'n, di ba? You attract who you are. Oo, totoo yan. Pati yung mga ano na yan, ito self-improvement na to. Kung ano ka talaga in alignment eh. Itong self-improvement na to is para to whom you become. To whom you become. Byproduct na lang yung lifestyle mo, finances mo, or mga material accomplishments mo, or kung ano pa man yan. Byproduct na lang talaga yan so kung anong gusto mo. Kasi merong iba nga, si Pastor Kibuloy, di ba? Eh, yun lang yung gusto niyang gawin buong buhay niya. Magsalita, di ba? Tapos byproduct na lang yung money, tsaka yung mga acquaintances niya, di ba? Yun talaga yan, alignment talaga. Kaya nga, tong self-improvement, kikilalanin mo talaga yung sarili mo kung ano ba talaga yung gusto mo. Kasi sa una niyan, pag hindi mo pa kilala sarili mo, yung old version mo yung ano niyan, yung sunod-sunuran, yung maraming bad habits, tsaka yung mga nasa lower frequency, di ba? Yung sinasabi nila na puro negative pinagagawa. Minsan nga mag-self-destruct ka pa niyan, di ba? Dapat pala hindi talaga ma-attach sa result or byproduct. Focus lang sa inner work. Oo, totoo yan. Pero syempre, hindi mo maiwasan din yung resulta. Pero mangyayari nun, mag-a-adjust ka na lang. Kumari, itong ginagawa ko, actually, wala naman akong pakialam kung may mag-follow dito. Wala eh. Ginagawa ko lang to dahil masarap magsalita ng ganito. Tsaka, fulfillment din to na makapag-share ka ng information. Tsaka parang, ano ko lang din to eh, self-development ko lang din, di ba? Magsasalita ka ng ganito. So, sabay-sabay tayo nagse-self-development. Hindi lang ako nagse-self-development. Pati kayo din dahil natututo rin kayo. Sabay-sabay tayo. Di ba? Di sabay-sabay tayong aangat. Yung angat na sinabi ko, kamalayan yan. Evolution din. Evolution. Doon ako naniniwala. Evolution of awareness. Awareness lang din naman talaga yan eh. Sa totoo lang eh. Yun yung sinasabi, to whom you become. Kaya ako magse-self-improve para sa sarili mo. Kasi may survival side din yung buhay, di ba? Siyempre, may survival side yung buhay. Kailangan ma-hit mo yung lahat. Mental, di ba nga sinabi dito? Ayun o, ma-hit mo yung mental growth, physical development, emotional intelligence, goals and discipline, personal habits. So, ito yung best version mo talaga. Tsaka win-win situation to. Gaganda katawan mo, yung mindset mo magiging okay, hindi ka na reactive, yung emosyon mo okay, hindi na magiging reactive, hindi ka na madaling makontrol kasi sa emosyon manggagaling lahat, di ba? Actually, sa emosyon din yung subconsciousness eh. Yun din yung kokontrol sa'yo eh. Kaya kailangan nyo talagang umalis sa comfort zone nyo. Kung palaasa ka, kunwari, syempre, lalo na sa mga bata pa dito, yung mga teenager pa lang, tsaka nasa 20s pa lang, yung nasa poder pa ng parents. Ito tatandaan mo, ngayon magkakasama pa kayo, so may safe ano ka pa, may safety net ka pa, di ba? Pero pag once na unti-unti na sila nalalaga sa buhay mo, aalis na,
Diyan ka na magkaka-awakening. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo to, you versus you, hanggang kaduluduluhan to. Kaya kailangan mag-focus ka talaga sa sarili mo at mahalin mo yung sarili mo. Mahit mo lahat yan, yung self-development, mental, physical, emotional, spiritual. Spiritual is, yun nga, kasama na rin sa mental yun eh. Kasi wisdom yan eh. So yun yung gagawin mo para dyan mag-develop. So may mga tanong ba kayo dyan? So yun, hihigatan mo yung old version mo. Yung old version mo. Pero ito kasi yan eh. Kapag hindi mo kilala yung sarili mo, hindi ka nagkaroon ng awakening, mahirap alamin kung saan ka magaling eh. Tsaka yung alignment eh. Kasi ang kumokontrol sa'yo niyan, subconsciousness mo eh. Kasi nga, di ba sa sa live number 2 ko, subconsciousness 95%. Yung law of attraction, dun din nakabase yun sa subconsciousness mo. Paano kung may poor mindset ka? Tsaka weak mindset? Kailangan ma-integrate mo yung shadow mo. Ibig sabihin, yung good side at bad side mo, ma-integrate mo. Yung shadow, bad side yan eh. Ibig sabihin, capacity mo na maging relentless, capacity mo na maging confident. Kasi confident, minsan toxic yan, di ba sinasabi nila, or arrogant. Kuwari magsalita ka ng ganito sa kalsada, sabihin sa'yo, arrogante ka. Confident lang naman yan, silence, di ba? Na tulad ko, advice po sa 19 years old na tulad ko. Nag-aaral ka pa ba? So sa 19 years old, hindi naman kailangan magmadali, pero marami na ako nakikita ng kagaya mo, milyonaryo na talaga kasi nag-focus sila sa online. Pero depende talaga yan sa gusto mo eh. Ano ba gusto mo sa buhay mo? Pumaldo? O mag-happy-happy? Mag-training? Or basta yung pinaka-passion mo talaga, di ba? Nag-aaral ka pa? Pwede mong, depende talaga sa gusto mo yan eh. Kasi kunwari, sinabihan kita ng ganito gagawin mo, hindi yan alignment sa subconsciousness mo or kalooban mo. Hindi rin mag-e-effect yung law of attraction, di ba? Kasi yung law of attraction, nag-e-effect talaga yan sa subconsciousness. Kasi yung subconsciousness yung limiting beliefs mo eh. Gusto ko mag-business o mag-umpisa ka sa online, di ba? Gumawa ka ng TikTok na ganito, ang daming nag-a-affiliate. Tapos, kung ano yung mga passion mo, kuwari, bumili ka ng t-shirt, yun i-review mo, tapos yellow basket. Di ba, ganun na lang. Ganun ginagawa dito, ang dami nun eh. Hindi ko siya nagagawa dito kasi nga, nandito ako sa ibang bansa, walang yellow basket dito. Tsaka bawal magbenta ng peke dito, puro original. Wala ang affiliate dito eh. Diyan sa Pinas, actually mabilis kang papaldo sa Pilipinas kasi 100 million tao eh. 100 plus million. Hanggat may online presence ka, tapos nagpro-promote ka dyan or may binibenta ka ng kung ano-ano, yayaman ka talaga sa Pilipinas. 100 million tayo eh. 100 million. Kaya napaka-easy talaga pumaldo sa Pilipinas. Sa totoo lang, lalo na yung... Tapos may chat GPT ka pa. Another utak yun. Tanungin mo, paano mag-start ng affiliate sa TikTok? Type mo, tanungin mo sa chat GPT, step by step sasabihin niya. Kung gusto mo magkaroon ng six-pack, paano magkaroon ng six-pack? Anong step? Tapos bibigyan kanya ng plan. Sa nutrition, anong mga unprocessed food ang kailangan kong kainin para ganito yung katawan, tsaka may energy ako. Ibe-breakdown din ni ChatGPT. Kaya ang swerte ng yung age mo, ang swerte nyo talaga. Ang daming 19 years old to 20 pa talaga. So yun nga, mabalik tayo dyan sa kailangan mo talagang kilalanin yung sarili mo, yung subconsciousness. Kasi may mga old program ka eh. Kailangan paulit-ulit mo siyang gagawin. Kunwari, takot ka sa ganito, ulit-ulitin mo siyang gagawin. Kuwari, may fear ka sa ganyan, ulit-ulitin mo siyang gagawin. Kuwari, nag-yosi ka, i-quit mo na siya cold turkey yung parang, or paunti-unti. Basta nga, kailangan choice din kasi ito hindi ito basta mai-impose sa tao eh. Kasi marami na akong kilalang mga tao,
puro salita lang. Kagaya dito sa flat ko, may nagsasabi, magki-quit na raw siya uminom. Tapos parang 1 month lang, bumalik na naman. Kasi yung consciousness niya, nandun pa rin sa lower base. Hanggat nandun ka sa lower base, ibig sabihin yung inner mo talaga magdidikta eh. Yung kalooban mo eh. Kung yung kalooban mo, hindi talaga in alignment sa mga nakikita mo dyan. Kasi dito, mag-quit daw siya uminom. Eh, umiinom pa rin. Puro salita lang. Yung mga ganun, nasa lower base yung mindset nila tsaka kamalayan nila. Hindi nila ma-override yung carnal base. Ibig sabihin yung desire nila. Parang hindi sila naiiba sa animals. Di ba yung mga animals nagfa-function lang as impulses and instinct? So di ba nga sa last video ko bago to, may category last video bago to. Yung category ng humans, di ba? 3. Merong material base, second yung logic base, perfect. Tapos hindi sila din nakokontrol nung pero may subconscious programming pa rin sila tsaka limiting belief. Tapos yung isa, yung spiritual base, yun yung may capacity na gumising at higitan yung mahinang siya. Ibig sabihin, tataasan niya yung animal instinct and impulses niya. Ibig sabihin, higitan niya yun para magkaroon siya ng bagong yung new identity. I-rewrite niyo yung script niya. Yun yung tinatawag na awakening. Na-realize mo na ikaw si God, di ba? Self. Kasi pag na-realize mo na ikaw si God or yung self, is magse-self-focus ka talaga. Magfo-focus ka sa sarili mo. Kasi nga, yung better version mo, may impact siya sa kalahatan eh. Kuwari, nag-improve ka para sa sarili mo, naging mabuting tao ka, mahal mo sarili mo, malamang kung paano may trato yung ibang tao, ganun din. Equal treatment, unconditional pa regardless magustuhan ka or hindi, di ba? Kasi kung gusto ka, okay, di tuloy relasyon. Kung ayaw ka, di ikat mo na. Kasi nga, mahal mo nga sarili mo eh. So, ganun mangyayari dyan. Tapos, na-improve mo yung buhay mo, katawan mo, mindset mo, emosyon mo. So, mangyayari, magiging influence ka. May impluwensyahan mo yung ibang tao na mag-improve din sa buhay nila. Kasi nga, kaya ka nag-i-improve para sa betterment mo. Self-focus na yun eh, self-mastery. Pag nasa God state ka na kasi, ang focus mo niyan is pagiging mabuting tao na. Hindi yung good boy or good girl yung nice guy na sinasabi nila, hindi ganun. Mabuting tao, ibig sabihin nakafocus ka sa self mo, nag-i-improve ka para sa sarili mo, self-mastery para sa sarili mo kasi nga ikaw magbe-benefit, tsaka kinumpleto mo na yung sarili mo. Minahal mo yung sarili mo good side at bad side mo. Yun naman focus ng self-improvement eh. Mabuo mo yung sarili mo para wala ka nang kailangan. Kahit kuwari maging solo ka mag-isa sa hanggang kaduluduluhan, okay lang. Wala ka nang kailangan eh. So yun lang focus ng self-improvement. Actually, kailangan mo rin din talaga to. Kahit na hindi ka magising eh. Kailangan mo to kasi nga solo ka talaga hanggang kaduluduluhan. Walang tutulong sa'yo, sarili mo lang. So yung mga tutulong sa'yo, mga ibang tao, kagagawan mo rin yan dahil may value silang nakuha sa'yo. Kasi kung walang value yan, hindi yan lalapit sa'yo, hindi rin tutulong sa'yo. So regardless na may kasama ko at wala, mag-i-improve ka pa rin, di ba? Yun lang naman yung eh. So, paano? Yun lang. Peace. And live goal.